Kumusta? Alam niyo, naisip niyo na ba kung paano ang isang pangitain, halos 2,500 taon na ang tanda, ay maaaring naglalaman pala ng mga susi para maintindihan ang kasaysayan natin at pati na rin ang hinaharap? Ngayon, tatalakayin natin ang isang kilalang interpretasyon ng propesiya mula sa aklat ni Daniel, isang sinaunang teksto na pinaniniwala ang naglalarawan ng pag-angat at pagbagsak ng mga imperyo sa mundo. Grabe, ang misteryoso no? Parang isang sinaunang palaisipan na naghihintay lang na may bumuo. So, sa pag-aaraw natin ngayon, susubukan nating pagtagpi-tagpiin ng mga piraso nito base sa isang partikular na interpretasyon. So, heto ang magiging roadmap natin para sa araw na to. Uumpisahan natin sa mga simbolo, tapos kikilalanin natin yung apat na halimaw at bibigyan natin ng special focus yung ikaapat at yung tinatawag na maliit na sungay. Tapos titingnan natin kung paano to lahat humahantong sa isang propesya tungkol sa wakas at sa isang bagong kaharian. Okay, simulan na natin. Unahin natin yung mga pinaka-basic na simbolo dahil ito yung magiging susi natin para ma-unlock yung buong interpretasyon na to. Ayon sa pagsusuri na to, yung mga elemento sa pangitain, hindi yan random. May kanya-kanya silang ibig sabihin. Ang apat na hangin daw ay kumakatawan sa mga anghel. Yung malaking dagat, yan yung mundo natin. At yung mga halimaw, sila yung mga hari o yung mga malalaking kapangyarihang pampolitika na lumitaw sa kasaysayan. Ngayon, dito na nagiging mas interesting. Tingnan natin kung paano ikonekta ng source natin yung apat na halimaw na to sa mga sunod-sunod na imperyo sa kasaysayan ng mundo. Ito na nga yung apat na halimaw na nakita ni Daniel na umahon mula sa dagat. At bawat isa sa kanila ayon sa interpretasyon ay kumakatawan sa isang natatanging kaharian na lilitaw sa entablado ng mundo. Okay, isa-isahin natin. Yung leon na may pakpak, yan daw ang Babylonia. Yung oso na may 3 tadyang sa bibig, yan naman ang imperyong Medo-Persia. At yung leopardo na may 4 na ulo, yan daw ay sumisimbolo sa imperyong Griego na nung namatay si Alexander the Great ay nahati sa kanyang 4 na general. At dito, makikita natin yung buong prophetic timeline na sinasabi ng source. Sobrang linaw ng pagkakasunod-sunod, di ba? Mula Babylonia, papuntang Medo-Persia, Gresya, Roma, hanggang sa isang kahariang ipinapropesya pa sa hinaharap. Okay, punta naman tayo sa ika-4 na halimaw. Kasi ayon sa source, ito raw ay ibang-iba sa lahat, talagang kakaiba. Pansinin yung pagkakaiba. Yung unang 3, may pangalan sila, di ba? Leon, oso, leopardo. Pero yung pang-4, hindi na siya inihambing sa kahit anong hayop. Inilarawan lang siya bilang nakakatakot, kakilakilabot at sobrang lakas. At ayon sa source, ito ang kumakatawan sa imperyo ng Roma. So, paano to ipinapaliwanag? Ang mga ngiping bakal daw nito ay yung sobrang lakas ng militar ng Roma. Yung 2 binti naman ay yung pagkakahati nito sa East and West Roman Empire at yung 10 sungay yan daw ay kumakatawan sa 10 kaharian na lilitaw mula sa imperyong ito sa hinaharap. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Kasi mula raw sa 10 sungay na yon, may isa pang sumulpot. Isang maliit na sungay. Dito, lalong nagiging komplikado ang kwento. At heto na! Ayon sa source, itong maliit na sungay ay hindi lang basta isang kapangyarihang pangpolitika. Sinasabing ito ay isang pinagsamang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika, kaya naman iba siya sa lahat. Paano raw ba ito lumakas? Sinasabi ng source na para maitatag nito ang kanyang otoridad, kinailangan nitong tanggalin o talunin ang 3 kaharian sa Europa. Ito yung Heruli, Vandals at ang Ostrogos. Para mas maintindihan natin yung susunod, kailangan nating linawin yung terminong mapamusong na salita. Ayon sa source, ang ibig sabihin nito ay yung pag-angkin ng isang nilikha sa isang kapangyarihan na para lang sa may kapal. Halimbawa, yung sabihin mong Diyos ka o may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. At ayon mismo sa propesiya, 2 ang pangunahing gagawin ng kapangyarihang ito. Una, magsasalita siya laban sa kataas-taasan at uusigin niya yung mga mananampalataya. Pangalawa, tatangkain niyang baguhin ang mga panahon at kautusan na partikular na ikinakabit ng source sa pagbabago ng araw ng Sabat. At dito na tayo papasok sa interpretasyon ng source tungkol sa propesya ng mga huling araw na direktang konektado sa paghahari ng kapangyarihang ito.
Binanggit sa propesya ang isang specific na haba ng panahon, isang panahon, dalawang panahon, at kalahati ng isang panahon. So paano to kinwenta? Ang isang panahon daw ay katumbas ng isang taon o 360 na araw. Kaya kung susumahin mo lahat yan, makakakuha ka ng 1,260 na araw. Yan daw ang haba ng panahon ng pag-uusig. At heto raw yung mangyayari sa huling 7 taon, yung tinatawag na prophetic week. Nahahati raw to sa 2 bahagi. Sa unang 3.5 taon, magkakaroon daw ng sapilitang pagsamba at matinding pag-uusig. Sa gitna, kukunin na ang mga mananampalataya. At pagkatapos nun, sa huling 3.5 taon, doon na ibubuhos sa lupa yung 7 malalaking salot. Ngunit, pagkatapos ng lahat ng gulo at tunggalian, inilalarawan sa pangitin na magkakaroon ng isang napakalaking pagbabago sa kapangyarihan. Ang sinasabi rito ay yung hatol sa mga imperyo ng mga halimaw. Sila ay wawasakin at ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng aalisin. Tapos na ang kanilang paghahari. At sa huli, ang resulta ay ang pagtatatag ng isang bago at walang hanggang kaharian. At kanino raw ito ibibigay? Sa mga banal ng kataas-taasan. Ito yung ini-interpret bilang ang 1,000 taong kaharian o ang Messianic Kingdom. At iiwan namin kayo sa katanungang ito. Paano nga ba nangyayari na ang isang napakatandang teksto na isunulat libu-libong taon na ang nakalipas ay binibigyang kahulugan ngayon bilang isang mapa na hindi lang tumuturo sa nakaraan kundi pati na rin sa ating kinabukasan? Isang bagay na talaga namang nakakapag-isip, di ba?